everyone! Welcome to another vlog! And in today's video, Hoya Day ulit tayo! Kasi kahapon pa ito dumating, kailangan ko siyang itanim na. Nakabili pala ako ng cuttings sa collector. So, ako naman ay umaamot lang. Kasi pag mga feeling ko na medyo mabibilis lang dumami o lumago, tapos, hindi ko siya afford ng mother plants or nabibili sa ibang bansa, bibili ako sa collector. Hindi siya seller, na normal na yung seller na nagla-live or what. Collector lang din talaga siya. Pero, yung mga mararami niyang Hoya is, inaano niya, binibenta niya yung cuttings. Hindi lang cuttings, minsan rooted na siya magbenta. Pero ako, mas pref ko nung cuttings kasi nililipat ko rin siya sa aking sa aking ginagamit na potting mix or pon. Naka-pon subs kasi ako pag mga cuttings. So, madilim ba? O ano lang, maliwanag lang dito sa area na to. Ito yung unang cuttings na nabili ko, guys. So, yan. Nagandahan kasi ako sa likod niya. Plumpy eye ba? Splash ang tawag dito. At ganda-ganda ako dito sa kanyang veins. Veiny leaves. Gusto ko mang ganyan-ganyan. Tignan nyo, oh. Ang ganda nito. Look. Super ganda. At buti, napagbilhan niya ako nito kasi nag-scroll lang naman ako dun sa niya. Sa page. Actually, sa sa IG na binili ko, yung cuttings na to. At ito yung next. Bigay niya sa akin free. Bibili sana ako nito. Yan, bibili sana ako pero ginawa na lang niyang free. Sea mint coin, lacunosa. Mabilis daw yan lumago. Ito naman is Bakuensis. Outer var. You know, ang ganda niya. Para siyang mata. Para siyang, parang tingin ko kasi sa kanya, para siyang mata. So, bumili ako sa kanya ng cutting lang. Ganyan. Ikakat ko ulit yan. Tapos, Hoya Bella Outer Var. Yan. Hoya Bella Inner Var. So, pagdadalawahin ko lang yan. Pakita ko sa inyo paano ko mag-cut. Tapos, ito is si Papua or si Mamasa. Hoya din to. Mahilig ako sa mga Hoya na mga small leaves. So, good yan sa akin. At syempre, ang Thomsonii. Thomsonii na plain lang to. Green lang siya. Pero, in fairness, mababalahibo na yung kanyang Thomsonii. Ang ganda nyo. Even yung yung node niya na lumalabas sa dahon, na rin siya, mabalahibo. Hindi ito Yan, hindi yan. Ganda na ito. Thomsonii. Meron pa akong isang iniintay. Siguro mga 15 minutes na lang yun. Pinalalamove ko. At yun naman is nabili ko sa Quezon Memorial Circle. Kung natatandaan nyo, may event dito. January 30 to February 1. Last day. Kasi February 1 ngayon. Last day na. And nagpabili na lang ako kay AH Hoya. Nagpabili ako bumili ako sa kanila and then pinalalamove ko na lang sa friend ko kasi may binili rin siya. And then pinalalamove ng friend ko dito sa akin. Cut natin. Yan. Lagyan natin siya ng cinnamon. After makat, mga 30 minutes to 1 hour, ililib ko muna siya dito. Ikakat para, ikat pa natin ng isa para meron tayong dalawang nodes na may dahon. Tapos, ito 2 nodes kasi to. Pero, kinat ko na dahil mas gusto ko nung nakaganito siya. Na konti lang. Medyo makapal na rin kasi yung kanyang stem or woody na. Nahihirapan ako mag-propagate pag woody na yung stem. Kaya, inaano ko siya. Kinakat-cut ko siya ng ganito. Tcharan! Ganda-ganda. Ay, naku, hindi ko kayo makita, guys. Ay! Nagwo-worry ako, baka kasi masira siya dahil kahapon pa nga siya dumating. So, ito, si Bakuensis Outer Var. Medyo pricey pa kasi yung kanyang inner var na ganito. So, dito tayo sa Albo. Paano ba to?
Cut ko siya dito. Ayan. Ito namang si Thomsoni ay, ang hirap niyang buhayin. Ay, hindi, ang bagal niyang buhayin. Yun, ang tamang term dito. So, ang gagawin ko is pagdadalawahin ko rin siya. Kasi may aerial roots na tong isa na to, yung pinaka-top cut. May aerial roots. Tapos, ito. Aga! Oo. Ganyan ba siya? Yan. Tapos, ito is pag 1, 2, 3. Okay. Ano ko kaya to? 1, 2, 3. Apat na nodes ko to. Per node ko siya ikakat. Good luck to me. Yan. Kasi madali lang mabuhay ang karamihan ng Laconosa. Mint. Ganda kasi nung pagka niya, pagka mint. Silvery talaga yung dahon niya. Cinnamon lang tong isinasawsaw ko. Pwede namang walang ganito-ganito, pero mas madali kasing matuyo yung sugat or ginawa kong cut sa kanila pag may cinnamon. At ayan. Ito si inner var. Hindi ko na siya ikakat. Ito si outer var. Ikat natin ang isa to. Tapos cinnamon. Okay. Tapos, ito naman si Mama sa, parang ayoko na siya ikat. Hayaan ko na lang siya na ganito. O, ikat natin ang isa. Paano natin to ikakat? Sobra kasi... Ito, parang gusto ko talaga yan. Ikat din natin to. Yun. Bili na lang tayo pag nalusaw. Pero sana wag malusaw. Sa nagtatanong ko saan ko to nabili, kay Mananum. Mananum. Basta yon. Sa IG, tingnan nyo, Mananum. Meron din siya sa Facebook, pero mas active yata siya sa IG. Kaya doon na lang kayo bumili or mag-message sa kanya kung gusto nyong bumili ng cuttings. Dito na hinihintay kong plants from Quezon Memorial Circle. Hindi ako nakaalis ngayon. Dapat sked ko nang pupunta ako doon. Bihira kasi akong makagusto ng nung mga plants doon. 'Di ba may convention something yata doon. And then yung isa sa pina-follow ko or pinapanood ko taga Thailand na Hoya, nagtitinda ng Hoya. AH Hoya. So, ibig sabihin, baka mga AH din yung mga karamihan tinda niya doon, no? Tapos, last day ngayon, and super sale sila. Kaya, nag-message ako. Charan! And, syempre, buksan muna natin yung pinakaunang-unang plant na binigay sa akin ng friendship ko. Ito, binigyan niya ako nito, Magugulat kayo kung ano yung binigay niya sa akin kasi yung nabili ko before sa kanya, na Deads under my care. Woohoo! Ito yung ibinigay niya sa akin, Argenti Princess, kasi yung nabili ko before sa kanya, na deads nga, katulad ng sinasabi ko, dahil hindi enough yung sunlight na binigay ko sa kanya, and then nung enough na, nabigla naman siya, nasunog. Yan. Ang nangyari, binigyan niya na lang ako, tapos palitan kami, pag meron akong bago na wala siya, magbibigay ako sa kanya. Tapos binigyan niya rin ako ng Hoya Carnosa round leaf na splashes, freckles ang tawag. Freckles ba?
Tapos, may suloy na din siya. So, ito, is ilalagay ko lang dito sa isang tabi kasi ayoko naman siya na magalaw-galaw. Tignan nyo, ang ganda niya. Wala ba akong ano dito? Mamaya nga maglalagay ako. Ilagay ko lang, tapos ang ganda nito si Freckles, oh. Kasi yung nabili ko sa kanya before na ganyan, di ko na matandaan kung nasan, namatay ba siya or what. Tapos, ito yung next. Ang next na Hoya, ito yung hinihintay ko talaga. Kasi may mga namamain ako before sa Indonesia, ang price nito, nasa 2,000 pesos. Si Hoya, tinatawag nila tong variegated Kenshana. Kenshana na variegated. Or ito si Lorilyn. At bumili ako worth 500 pesos. Ito. Ganda. Kay A.H. Hoya ng circle. Pero wala na sila hanggang 5 o'clock lang sila ng February 1. Pero balak yata nilang mag-convention or bumalik dito sa Pilipinas kasi taga Thailand. Buti nga nagkaintindihan kami kasi hindi gaanong marunong sa English yung nakausap ko. Hindi naman ako marunong mag-Thai na language. Tapos ito is si AH029 and I think ito ay free niya sa akin kasi binigyan niya ako ng free. Thank you so much, seller. Ayan. And po pwede pala, sabi niya, po pwede mag-pre-order or order kayo sa kanya pag nasa Thailand na. Tapos, pag bumalik sila dito sa Pilipinas, dala na nila yung plant. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung dollar ba yung bayad doon or in peso na. Kasi pag dollars, guys, mataas masyado yung presyohan. Pag dito sa peso, kaya naman natin. Tapos, ito yung next. 4 lang yung binili ko. And, ito is si Callisto Pila or si Callisto Pila AH003. Tingnan nyo. Ang ganda neto. Ang kalat ko na tuloy dito. And ang ganda naman napili niya nung seller. Kasi sabi niya, pili na daw ako. Pero sabi ko, I trust you. Ikaw na yung pumili nung para sa akin na lash. Tapos, same price mo lang ibibigay sa akin. Ayun, ang ganda nung napili niyo. Sale sila. Ito yung pinaka-bago-bago or pinaka-bago sa panlasa, sa pandinig ko at sa pagmumuka ko ba. Ito yung pinaka-bago sa lahat. Kasi hybrid daw to ng Kirai at Unknown. Ganito daw yung itsura ng Callisto Pila or Callisto Pila na binili ko sa kanya. Ito, yan. Yan daw yung itsura ng dahon, ng bulaklak niya. Tapos, ito naman is si SP ESO. ESO. Ayun o. SP ESO or ESO. Di ko lang sure. Pero hybrid to ng Kirai and yung Unknown. Pero ganda ng pagka-heart shape niya. Yung pagka-heart shape kasi nito pahaba. Ang dahon. Kala ko may tao. At ang ganda. Medyo kamukha siya ni... Yes po! Order? Magkano? Dara, may order? Wait lang. Ngayon, mag-start na tayo ng pagtatanim. Meron ako nabili sa Temo. Ito, gamitin natin. Plus yung aking nakapon, pon subs. Unahin natin yung mga kanina. Oops. Unahin natin yung mga pinropagate kanina. Para, baka kasi madaganan ko eh. Ito yung isa sa variety na bago. Nagustuhan ko siya. Oh, may pentacles. At
nakabalot pala siya sa ano, coco chips, coco cubes, something. Pero tatanggalin ko yan guys kasi katagalan. Hindi gusto ng plants ko nung may coco cubes. Namamatay siya. Katulad nung isang Hoya serpens ko, yung nagpropagate ako, nabuhay yung propagation ko, pero nagtataka ako bakit si mother is nalulusaw siya. Tapos nakita ko, nakabalot pala siya sa coco chips or coco cubes. Okay, ngayon, may nagawa na ako ng mga ganito. Yung may tali or may tela na tali, hindi ko na alam ang pangalan yan. Basta lulubog lang siya dito sa pinakailalim or papantay siya para pag maglalagay tayo ng water, maano siya agad. Tawag dyan, masipsip ba? Nasaan na yung pansandok natin? Ito yung gagamitin ko. Own version ng PON. So, unahin natin si Bella. Mas malalaki kasi ang dahon nitong outer bar ng Bella kesa sa inner bar. Ganyan lang siya. Ganun lang siyang kadali. Oops, yan. Yan. Ganyan lang siya kadaling itanim. And then, mamaya na natin siya lalagyan ng tubig. Ganyan siya. Di ba? Ang cute. Cutie, cute, cute. Naglalagay pala ako ng ano. Asa na ba yun? Ayun. Ito. Hydroton na Leica balls. Ito yung ano siya, 8 to 12 mm ang size niya. Yung kasing 3 to 8, ganito lang siya, maliliit yung size. Pero okay na. Ganyan no, yung bilog na maliliit. Carry na din panghalo. Super cute. Super cute size lang si Bella Inner. Meron akong muntik ng orderan nito sa Indonesia, pero buti na lang di ako umorder kasi meron siya si Mananum. Ayan. Maliit lang to. Kulang-kulang 2 inches yung size niyan. So matagal niya nang magagamit tong paso na yan. Okay. Ito yung reason sa sinasabi ko na dapat niriripat natin yung mga binibili sa ibang bansa kasi pag siniship nila yan dito or binibenta, lalo na Thailand, Indonesia, nakaganito siya, karamihan. Pag Indonesia, carbonized rice hal karamihan at saka coco chips. Dito sa Thailand, ito madalas ako makabili ng nakaganito nakabalot siya sa, ano ba tawag dito? Bunot to, di ba? Nakabalot siya dyan. So, dahil ayoko na nang namamatay ng mother plant, kailangan ko siyang tanggalin. Ikat yung pinaka-stem hanggat maaari kung sira na siya, or bulok na, or patay na. So, since marami siyang aerial roots, mabubuhay yan. Ito, tingnan nyo naman pag Hoya, no? Konti lang yung pinakaugat niya. Isa to sa wishlist plant ko, buti na lang nabili ko sa AH Hoya. Tingnan nyo, Laurelin, pag dalawahin natin, ay hindi, tatlo. Tatlo ba? Tagalin muna natin to. Kenshana. Ganda niya, oh. Nagpapili rin ako sa kanya kasi gusto ko yung variegation na ganito. Na maganda na yung variegation or premium na yung variegation katulad nito. Pulido yung pagka-green niya sa harapan, pero pagdating sa likod, charan, ang ganda, 'di ba? So ikat natin to into ilan?
Cut natin tong marami. Yan o. Maglagay tayo sa pon. Tapos, magtanim din tayo sa yung sa fern. Sa fern na gamit ko sa media. Ganito o. Kaya lang hindi pa kasi ako himay ng fern, kaya ganyan muna. At saka yung mga charcoal, hindi ko pa rin na dudurog, kaya konti lang yung magagawa natin. Mas 100% kasi na nagsasucess yung propagation ko pag nakapon. Ganito siya, oh. Yan. Konti na lang yan. Magmi-mix-mix na ulit ako mamaya. Or bukas. So, eto na yung ating mga niripat or ipinat na hoya. Nabili ko kay A.H. Hoya sa Circle. And then, eto yung kay Mananum na nabili ko sa IG. Since si Lorilyn is medyo makapal-kapal, pinagdalwa ko siya sa pon subs ko. And then, naglagay ako ng isang piraso lang talaga yung inilagay ko doon sa fern. Ano yan? Soilless yan. Fern, charcoal, pumice, and 3 barks yan. Tapos, ito, ano nga bang ID nito? Ruby, ano ba? Nakalimutan ko na. Nabili ko rin kay Mananum. Ito yan, no? Ito yung dahon niya. Splashes yan. Hindi lang gaanong makita sa video. Pero maganda siya sa personal. So, since dalawa yan, inilagay ko dito sa isang fernwood yung pinaka-bottom niya na nabili ko. At ang gagawin naman natin next dito is babanlawan. Yes, kailangan natin balawan kasi yung mga yung mga pames, leka, maalikabok yan guys eh. Kahit ito, binabanlawan ko yan. Ang problem ko lang is wala nga pala akong nilagay na Starkel G. Tingnan natin mamaya. Konting-konti na lang kasi yung Starkel G ko dito eh. Para iwas peste. Yun ang nilalagay ko sa mga halaman ko. Tapos, pames, Osmo Coat. Pero balawan na muna natin. Kailangan pag magkakat pala kayo ng mga propagation nyo, ililib nyo muna ng at least 30 minutes to 1 hour para yung pinagkatan is matuyo-tuyo kahit nalagyan nyo na sila ng cinnamon. And ang nangyayari kasi minsan, hindi siya nagsasucess. Lalo na yung mga bata yung stem. Pero hindi naman maiiwasan na meron talaga na hindi nagsasucess na propagation. Pero mas maganda or mas marami pa din yung nagsasucess. Cute nito. First time ko gamitin to. Ay, tanggalin natin dahil. Cute to. Ito yung gusto kong parami. Si Vacuensis. Gusto ko yung inner neto din. Pero mas bet ko si outer variegation. Ito na yung ating mga iniripat na hoya. At hindi ko pala napakita sa inyo ulit si Argenti Princess. Tapos yung ganito, naka-ano siya. Naka-close siya. Tapos may water siya dun sa loob. May butas yung paso niyan. Hayaan lang natin siya dyan mag-moist. Ito yung kasama ni Argenti Princess, si Freckles Carnosa. Dyan lang siya. Medyo maaraw dyan. Yung pinropagate kong, ano ba tawag dito? Matilde Splash. Namatay. Nakalimutan kong tubigan. Kasalanan ko. Sobrang init pa naman dito sa pwesto na yan. Sana mabuhay lahat sila. Para happy tayo. Yung aking Lindsay Borneo na dead, so sabi ko may bibigyan ako ng isa niyan na deads, yung dahon. Sana buhay pa yung stem niya. 3 pa yata yung namatay kong dahon before, tapos nabuhay naman siya. Tingnan nyo, naarawan ng bonggang-bongga pala to doon sa area nila, kaya nilipat ko dyan. Anyway, ganun lang ang buhay. May namamatay na plants, meron din nagsasucess. Ang importante, pa ilan-ilan lang. So, yun lang, at maglilinis na tayo ng kalat ko. Ganyan yung itsura ng kalat ko. Charan! Plus, cotton. Ayan o, kakawalis lang eh. Tapos, biglang nagkalat ang mami nila. Nasa si Okis? Ayun si Okis oh. Sa aking Magnificum. Hi! At naayos ko na pala to. Pakita ko sa inyo. Nice ko na yan. Tcharan! Pintura na lahat.
So, yun lang and see you on our next video. Bye!